Mayong buntag pag-usab sa tanan, dalay ko ng Dios sa oportunidad nga gihatag na usab niya kanato nga makapadayon kita sa atong buluhaton karon adlaw Sabado sa 7 sa bulan sa Nobyembre. O sa kini ka oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga makahimo kita sa pagdangop diha sa balaan ning presensya, sa pagbasa o pagpamalandong siyang pulong o sa pagtugyan sa ato ang mga alampuanan. Dili nga buntag karon magatugyan kita diha sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Amahan ug Dios nga langitnon, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag nimo kanamo nga makapadayon kami o Dios sa pagbasa sa imong pulong, pagkapamalandong Ginoo dinhi sa kahanginan. Akong pagampo o Dios nga ikaw magapanalangin sa tanan gayod nga nagapaminaw karon nga buntag sa ilang mga radyo diha sa ilang panimalay, at the same time sa mga Facebook friends nga nagabukas sa ilang mga cellphone, nagafollow karon. Hinaot po Dios nga ang imong mga pulong maging blessing alang sa matag usa kanamo samtang magatuon niini. Makakita og luna ang imong mga pulong ngadto sa kasing-kasing sa matag usa, labi na o Dios ni adtong nagigugma kanimo. Kini among gitugyan uban ang pagpasalamat, uban ang paglaom nga ang imong balaang espiritu padayon sa pagtrabaho, pag-workout Ginoo sa imong mga pagbuhat, ma-fulfill ang buluhaton nga gi-entrust nimo nga ni kanamo. Kini among gitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios sa higayon ang oportunidad nga ang gihatag kanato karon nga makapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. This morning dalon ko kamo sa pagpamalandong may tungod sa pagtuon balik sa atong gisugdan sa unang panahon sa diyang bag-o pa kita diha sa Ginoo, re-studying the basics sa ato nga mga pagkinabuhi. Restudying or re-examining, reviewing or look back the fundamentals sa atong pagtuo, especially na ay mga panahon nga muabot ang doubt, muabot ang mga question, dagko nga mga pangutana diya sa atong kinabuhi from time to time, especially during the time nga naa kita sa mga crisis, na sa mga sitwasyon nga daw di nato mabasa, di nato masabtan, no? Especially dili lang sa mga baguhan, bisan pa man gani sa mga dugay na diha sa pangalagad sa Ginoo. Re-studying the basics. Importante nga naatay hinahimo nga mga review sa atong mga nahibiluan diha sa pulong sa Dios. Brothers and sisters, have you observed apathy of many Christians today? Naka-observe ka ba nga daghan kaig mga Kristohanon, mga kaigsuunan diya sa pagtuo, mga katawhan nga nagpalibot kanato nga anaan ining klase nga kahimtangan, apathy. Na ang word nga apathy, it means to say lack of interest, lack of concern, indifference, impassiveness with regard to godly matters. Kung tanaw na to igala, daghan kay kini common kay makita na to diya sa mga kaiglesiyahanan, bisan asa nga klase nga mga kaiglesiyahanan ato makita igala nga naa na gyud kini nga klase nga mga kinayahan, lack of interest, lack of concern, indifference, impassiveness, with regard to godly matters. Kung para sa Panginoong nga mga butang, murag lax kayo, murag walay value sa ilaha, murag dili importante para sa ilaha. Og mao kini siya ang common nga ato makita, makaplagan throughout the world, even today. Og ato nga masabtan nga ang ilaha nga mga kuan, mga ginahimo seems naga-participate man, no? Just going through the motions, singing spiritual songs, praying, studying, yet living unfruitfully and of a quiet desperation. No? Makita na to, nagapangalagad man, nagaparticipate from time to time, pero makita na to nga walay tinuod nga bunga diha sa ilang kinabuhi. Dili na to makitaan og bunga nga nag-indikar nga sila gyud nagalambo diha sa spirituhanon nga pagkinabuhi, no? Like sa usa ka fig tree nga naga-offer og wala naga-offer og bunga diha kay Ginoong Kristo. A fig tree offers no fruit to the Savior.
during their time. Nga si Ginoong Hesus dihang gigutom siya uban niyang mga disipulo, nakaagi sila sa nindot kaing bunga nga fig tree, pero pagpangita ni isa nga bunga wala gyud siya nakit-an, og that's why gi-curse sa Ginoo hangtod namatay ang usa ka kahoy. Now higala, sometimes makita nato kini sa ato nga kalibutan karon. Daghan nga mga naga-claim nga mga Kristohanon, pero makita nato no nga murag wala gyud bitaw nagadala og insaktong bunga para sa kahimayaan diha sa Ginoo. A person or team goes through the motions in our churches, but they are not performing up to their true potential. Ang ilahang nga participation sa iglesia is very, very minimal. Dili gyud gihatag nila ang ilahang pinaka the best para sa kahimayaan sa Ginoo, and we can observe that. Siguro kung naamay ni aktibog maayo sa iglesia, mailang kung naay mga 1% or 2%. Mostly mga ginatawag na to nga nagagaw lang uban sa motions, sa lihok sa simbahan, pero wala gyud tinuod nga participation. That is very rampant sa atong panahon karon. But remember, God desires more for His children. Naat siya handom, dili lang diha lang taman sa pagkanta, diha lang taman sa pagsimba, diha lang taman sa pagampo, kundi makita diha sa kinabuhi ang tinuod nga epekto, tinuod na kausaban sa kinabuhi, at the same time ang kana bitang willingness sa usa ka Kristohanon nga moalagad jud heartily diha sa Ginoo. Remember nga ang Ginoo nagatan-aw sa sulod sa atong kasing-kasing. Nakita niya kung unsa kita ka nagmatinud-anon or unsa kita nga nagmaskara diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sad to say, pero mao kana siya ang realidad. Unsay ingon ni Apostle Pablo dito sa Book of Romans chapter 15 verse 13, nagaingon ang pulong sa Dios. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. So ato makita din higala nga ang desire sa Dios o ang plan sa Ginoo nga diha sa atong gilauman mo abound, mo tubo, mo lambo ang atong kalipay, ang atong kalinaw o atong pagkamailaga-nalagaron diha sa Ginoo. In fact, din sa Romans chapter 2 verse 4, makita nato dinhi nga ang Dios matinumanon o buutan kanato, o gusto niya nga tungod sa atong na-enjoy o ma-enjoy nga mga butang, mga kaayo diha sa Ginoo, mo hatod kanato diha sa pagka mahinulsulon. Ingon sa Romans chapter 2 verse 4, or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. So ato makita gala nga gipakita sa Dios ang iyang nga pagkamaayo sa atong kinabuhi aron kita makaamgo og muhatod kini nga kahibalo nato diha sa Ginoo sa paghinulsol. Wala kita gipugos sa Ginoo maghinulsol, but gipakita niya kanato ang iyang nga goodness, ang iyang long suffering. Wala kita niya gisilutan despite of the reality nga takos kita o dapat kitang silutan, pero gipakita sa Dios nga buutan siya og mapinasayloon in order na kita makasabot nga mopaubos ginhambol og maghinulsol diha sa iyang atubangan, according to verse 5. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. So ato makita higala nga ang si Apostle Pablo klaro nga gisulti niya nga tungod sa pagkagahian o pagka unrepentant heart, no, kanang hard-headed nga tao, magahi nga kasing-kasing, kana day siya nga mga aksyones, kana nga mga kinaiyahan
nagahimo lang niya mismo og nagpundo siya og mga punishment. Gibutang niya, giready niya para sa iyang sariling kinabuhi later on. Now, higala atong makita na si Apostol Pablo seryoso kay nagasulti may tungod naghatag og warning. Kung ang kalibutan naay pamulungon ingon kapagpuno na ang salop, no? But pasabot kung ang tao ang iyang pasensya nga mubo kaayo, maabot ang panahon mo awas ka na iyang pasensya og mubuto. Ang Ginoo ingon ana labaw sa tanan. Gihatag niya kanato ang iyang long suffering, forbearance, ang iyang pasensya, pero hinumdumon nato nga naay time nga gi-plan sa Ginoo nga di ang tanan mudawat sa iyang ganti according sa iyang pagbulutan. All we have to do is to go back to the basics of our Christian faith. Nakita ba nimo higalang ang imong kinabuhi murag unfruitful ikaw? Just be honest to yourself. Tanawa daw kuno, how many years are you in the Christian life? Kano sa ka na nahimong Kristohanon until now? Unsa ba ang mga nakita nimo nga visible nga mga butang nga gihimo sa Dios diha sa imong kinabuhi? Kumusta ang imong pagpangalagad higala? Naga-improve ba iba ikaw? Na ang imong kinaiyahan diha sa Ginoo, nagatubo ba kini, nagakausab ba ngadto sa pagkamaayo, or naging worse pa ka compare before? Now, higala, ang Dios gusto siya nga makarealize kita o maka-search kita ngani sa atong kasing-kasing mismo. Ingon ang pulong sa Ginoo, judge not that ye be not judged. Kita usahay abtik mo bantay sa uban, pero sa atong sarili wa nato nakita ang tinuod nato nga mga kinaiyahan. But ang pulong sa Dios nagsulti, we need to search ourselves aron nga mabantayan nato ang atong kaugalingon daw naga-improve kita kung wala. Okay? So mao kana sigala, re-studying the basics. Unsa man ang una nato nga dapat balikan? We need to energize our faith. Energize your faith. Ang ato nga pagtuo kabalo kay gala mausa kini sa pinaka-importante kay butang. I-consider nato nga importanteng butang nga gina-honor sa Ginoo, ginatan-aw sa Ginoo kanato. Energize your faith. According sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pulong sa Dios nagingon, now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. So, ang pagtuo ingon pa ni sa writer sa book of Hebrews, maybe si Apostle Paul, nang ingon siya, faith is being sure of what we hope for, and being certain of what we do not see. That is faith. We need to energize our faith. Energize your faith. Now, importante nga i-energize ang atong faith tungod kay mao kini ang ato nga gabayan, mao dinhi kita nagsugod sa atong relasyon, pakigrelasyon diha sa Ginoo. The importance of faith, number 1, faith in God is essential to pleasing Him. Nganong importante nga atong balikan, atong i-review, atong i-check ang atong pagtuo kung kini genuine ba kaya, tinuod ba o basi nagsunod lang ta, ninggo lang ta sa motion. Kaya ang atong papagmama nagtuo, ingon nga nagdawat sa Ginoo, nagtugyan silang kinabuhi sa Ginoo, ikaw automatic na pod. No. Ang pagtugyan sa kinabuhi sa usa ka tawo is dili kini siya nga musundog-sundog lang or haod-haod kung sa dabawin nyo nga terminolohiya, no? Dili kini siya, dili pag-imitate, kundi personal nga himuon pod sa usa ka person, no? Faith in God is essential to pleasing Him. Kung walay pagtuo, dili imposible sa usa ka tawo mag-glorify niya ang Ginoo. Ato makita sa Hebrews chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Amen. Ingon ang pulong sa Dios,
without faith, it is impossible to please Him. Kung dipiktoso ang pagtuo sa usa ka tawo, kung dili genuine ang pagtuo sa usa ka tawo, it is impossible for him nga mag-glorify ang Ginoo siyang kinabuhi. Una, sa iyang kinabuhi. Number 2, sa iyang performances. Natural kung dipiktoso iyang pagtuo, dipiktoso pod ang epekto diha sa iyang kinabuhi. Matingala ka nganong daghan sa mga Kristohanon nga pila na katuig diha sa pagpangalagad sa Ginoo pero wala nag-improve ang pagkinabuhi, nag-worse pa hinuon. Now, higala, we need to be honest sa atong kaugalingon. Basi kung naay problema sa atong pundasyon, sa atong pagtuo. Ikaduha, the importance of faith. Faith in Jesus is essential to finding forgiveness and eternal life. Atong hinumdumon, nga dinhi kita nagsugod ang atong pagtuo, ang pagsalig nato kay Ginoong Jesucristo, maoy hinungdan nga nakaangkon kita og kapasayloan sa atong mga sala, og nakaangkon kita og kasiguraduhan diha sa atong kaluwasan. But remember, ang atong pagtuo dapat i-check usab nato basi kung matawag nato nga dili siya genuine. Og mo'y hinungdan nga walay tinuod nga bunga diya sa atong mga kasing-kasing. In John chapter 8 verse 24, nagaingon ang pulong sa Dios, I said therefore unto you that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Ang pulong sa Dios nagasulti, if ye believe not, referring to faith that is not genuine, sa pagtuo nga dili matinud-anon, dili genuine nga pagtuo. That's why wala na usab, walay changes, walay improvement diha sa iyang kinabuhi. Usually, na kung atong tan-aw ni Gala, si Judas usa sa mga 12 ka mga apostoles ni Ginoong Hesus. For how many years nag-uban-uban kay Jesus Christ? For how many months nag-uban-uban kay Jesus Christ? How many miraculous works gina-perform ni Ginoong Hesus nga nakita niya o na-experience niya with sa mga apostoles. Pero, despite of that, si Judas, in reality, wa gyud ay siya tinuod nagtuo diha sa Dios. Mao na nga wala gyud siya naging loyal diha sa Ginoo. Wala siya nahigugma tinuod diha sa Ginoo. Try to check higala so on. Basi kung mabiktima ikaw niini. We need to be honest sa atong sarili. Tinuod ka ba nga nagsalig nahigugma sa Dios? So kanang pagtuo nga naa kanimo importante kaayo sumala pa sa atong natun-an. Ingon siya sa John chapter 20 verse 30, and many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. According sa kay Jesus, daghan ng mga wala gi-sulat, gi-include dinhi sa kasulatan naghihimo ni Ginoong Hesus, mga signs, mga miraculous works. Pero ingon siya sa verse 31, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. So ato makita gala, importante kaayo ang atong genuine nga pagtuo diha kay Ginoong Jesucristo. Number 3, the importance of faith. Ikatulo, without faith, the only alternative is doubt accompanied with fear. So ato makita gala ang pagkawalay pagtuo, ato makita gala nga musabay kaniya ang pagduha-duha o pagkamahadlukon, no? Mahadlok mga lagad sa Ginoo, mahadlok nga biay-biayon, mahadlok nga tamayon, mahadlok nga isnaban sa silingan, mahadlok nga kadamnan o kasukan, daghan kaayo. Instead nga ang Dios unta ang dapat lang kahadlukan.
sa tibuok kalibutan. No? Without faith, the only alternative is doubt accompanied with fear. That's atong hinumdumon ni Gala. Ingon ang pulong sa Ginoo in Matthew chapter 14 verse 30. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Ito makita, it was the experience with the apostles during the time na nagsakay sila sa boat or sa bangka o sa boat na ilang isakyan during their time o na ay usog nga hangin, ipo-ipo or shall we say, bagyo ba kaya, no? Ato makita ninhi. But ato makita nga bisan pa nga nakita nila sa Jesus Christ, nakalakaw si Peter sa tubig for the meantime, pero ato makita nga sa dihang na lost focus siya diya sa Ginoo, nag-sink down si Peter. In verse 31, and immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Ganon nagduha ka, pagkadyutay sa imong pagtuo. So ang pagtuo higala is very, very important para kanato. It's because makaapekto kini sa atong ato ang pagkinabuhi, makaapekto sa ato ang pagsalig diha sa Dios. Usahay mawala ang atong hope, mawala atong kadasig tungod sa ato nga mga pagduha-duha diha sa Ginoo. How to energize our faith? Number 1, the Word of God is designed to produce faith. According to Romans chapter 10 verse 17, nagaingon ang pulong sa Dios, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So gusto ka nga mag-lig-on, energize imong pagtuo, you need to read the Word of God, because the Word of God is designed nga makapa-energize sa atong pagtuo. In John chapter 20 verse 30, and many other signs truly did in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. Okay? So we need to read the Bible. Kay dinhi sa Bible nakasulat ang tanan nga gihimo sa Dios nga gigahin niya para kanato, kay di man tanan iyang gisulat. Pero kaning nakasulat, enough na nga mudasig kanato, mudlig-on sa atong pagtuo the moment nga ato kining basahon. Number 2, how to energize our faith? Through diligent reading of the Bible. We can energize our faith. Read your Bible. Kung wala pa kay Bible, pagpalit og Bible, kay mas the best nga paliton nimo imong Bible, kay higugmaon nimo ng Bibula kaysa pangayoon lang nimo. Usahay manggod ang Bible karon nagsapaw-sapaw na sa panimalay, ipanghatag lang, therefore sa nagdawat walay value para sa ilaha. Maipang uk-uk ug ang ilaga kay ila pang gipangkit-kit ang mga portion sa Bible ug nabusog sila, kaso lang wala sila nahimong Kristohanon. Ang Bible gidesign sa Ginoo para basahon nato nga mga tao aron kita motubo atong kahibalo sa Ginoo, motubo atong paghigugma diha sa Ginoo. Brothers and sisters, friends, followers, sharers, hinaot pang ang pulong sa Dios nagpukaw, nag-remind ka nato. We need to re-studying the basics of our faith. Re-examine, review, to look back the fundamentals. Are you truly saved? Are you sure? Nganong ana ay mga butang nga magduha-duha ka. So kung naa may mga problema sa imong pagkinabuhi, try to re-study sa basics sa imong pagkinabuhi. Energize your faith. Hinaot pang ang pulong sa Dios, naga-remind, naga-dasig o naga-challenge ka nato karong mabuntag.